hawak na ng mga otoridad sa Malaysia si Manuel Amalillo. Siya po yung itinuturong utak ng investment scam na umabot po sa 12 bilyong piso. At ito nga po ay ang leader ng Aman Futures Group. Babiyahe pa Malaysia mga tao ng NBI para hilingin agad na i-deport pabalik sa Pilipinas si Amalillo. Narito po report ni Cara David. Matapos ang 2 buwang pagtatago sa Kota Kinabalu, Malaysia, nadakip na si Manuel Amalillo, ang may-ari ng Aman Futures Group na sangkot sa bilyon-bilyong pisong investment scam. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source ng GMA News, nahuli siya kahapon ng Malaysian authorities at ng National Intelligence Coordinating Authority. Pero di dahil sa investment scam, kundi sa umano'y peking Malaysian passport at ID. Nakadetine ngayon sa tanggapan ng Kota Kinabalu Immigration si Amalillo. Dahil nai-alerto na noon ng Interpol sa hinaharap na asunto rito ni Amalillo, agad itinimbre ng Malaysian authorities sa Pilipinas ang pagkakahuli sa kanya. Hindi pa tiyak kung kailan siya makakabalik sa Pilipinas para harapin ang reklamong syndicated estafa na inihain ng 7,000 biktima ng investment scam. Mamayang gabi, tutulak pa Malaysia ang ilang tauhan ng NBI alinsunod sa direktiba ng Department of Justice para hilinging ipa-deport si Amalillo pabalik ng Pilipinas. Binigyan na rin nila ang Malaysian authorities ng kopya ng arrest warrant na inilabas ng korte laban kay Amalillo. We are now working on it, yung makuha na ang physical custody niya. At the moment we do that, ay kaagad-agad din na dadalhin na dito. Susunduin na siya ng NBI. Oktubre noong nakaraang taon nang magsimulang dumagsa sa NBI ang mga reklamo mula sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, Dipolog, Zamboanga del Norte, Iligan City, Cagayan de Oro at Ozamis kaugnay sa investment scam. Inalok daw ang mga biktima na mag-invest kapalit ng interes na 30 hanggang 50% sa loob lamang ng ilang araw. Ang ilan sa mga naengganyo, mga magsasaka, tindera sa palengke, pati ilang lokal na opisyal. Sa taya ng NBI, hindi bababa sa 12 billion pesos ang nakuha sa mahigit 10,000 investor. Sa isang mensahe sa YouTube, ipinangako ni Amalillo na mag-uumpisa siyang magbayad sa mga investor sa Pebrero. Noong nakaraang buwan, lumantad naman si Fernando Luna, itinuturong presidente ng Aman Futures Group. Giit niya, biktima rin siya at isa lamang driver ng unang pumasok sa kumpanya. Handa raw siyang maging state witness sa kaso. Nasa kustodiya pa rin ng NBI ang mga board of directors ng kumpanya na voluntaryong nagtungo roon noon pang 1 taon. Cara David, GMA News.